Ang Arc of the Centuries? Buhay na to noon pa mga 1611 sa Intramuros. I mean yung kalahati lang ha. Hindi ko alam kung bakit sa dinami-rami ng mga dakilang taong dumaan dito katulad ni Rizal at Quezon ay natatakot silang daan-daanan ito basta-basta. Hindi ko makakagraduate. Sus! So nakasulayan na pala sa Arc ang kinabukasan ng isang Tomasino. Ang Unibersidad ng Santo Tomas, ang pinakamatandang unibersidad sa Asia na magpasa hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin. Ito'y naitatag sa pamumuno ni Miguel de Benavides, isang padring Dominikano na siya ring ikatlong arsobispo ng Maynila. Ika-24 ng Hulyo 1605, nagbahagi siya ng pondong nagkakahalagang 1,500 at koleksyon ng mga libro para makapagsimula ng seminary college para sa mga nagnanais maging pari. Ang UST ay unang itinayo sa Intramuros. Itinatag ito noong Abril 28, 1611 na nooy kilala bilang Colegio de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Ito ay tinango kay St. Thomas Aquinas, isang kinikilala at ginagalang na paring Dominikano. Sa kasalukuyan, ito ang pinagtatayuan ng Bangko Filipino na noong World War II ay ginamit ng mga Japanese bilang internment camp, na siyang nagbigay daan upang matapos ang 333 na taon na pananatili ng UST sa Intramuros. Ito ay matapos maganap ang isang mapanginsalang pagsabog na nagbigay daan upang malitan ng UST sa Espanya, Manila. Nila, ang dami mo dito. Ewan ko, sabi kasi nila, ito ang unang building, tapos ang palibot na totoo, lipinan. Eh, ano ba yung totoo? The main building was constructed, I think, 1940s, I'm not sure. It is a very unique building which is earthquake-proof. It was constructed and designed by a Dominican priest, engineer, Father Juan. Sa Japanese times, internment. Yung mga binakip ng apon, nilagay dyan. Kaya hindi namatay. Kaya sa gabi may maririnig. University of Santo Tomas. Teka. Sino ba Santo Tomas yan? Bakit siya? St. Thomas is the number one saint of the Dominicans. St. Thomas. Although the Dominicans have many saints, but St. Thomas is doctor of the church. Ibig sabihin, highest level. Mauta. Alam niyo ba na ang UST ay kurang itinayo sa Intramuros para maging kumbento at seminaryo? Oo nga, unang tinuro yung theology, logic, arts, philosophy, kasi binaglaan. Nagkaroon pa ng medicine at pharmacy. So, umpisa, philosophy, theology, canon. Then, expanded to medicine, pharmacy. Oh, si Jenna!
USD bigay din na pilit library ito, di ba? At sa ganyan pala nito, 1611 pa. Oo, at alam mo ba, since bukas ng Kolehiyo de Santo Tomas, bukas na ito. At ever since na gera, hindi man lang na-interrupt yung pag-servisyo na nito. Nadalaw niyo na kayo ng binabati. Grabe, sobrang galing nila mag-preserve, lalo na sa mga libro. Tulad ng theology, philosophy, tsaka law. Tapos, kasama din yung mga libro nila Aristotle at saka Plato. Kaya lang pasalamat natin kay Father Miguel de Benavides at kay Father Diego Soria. Kundi dahil sa hindi alam niya ng libro, marami ay hindi katagal ng ganito katagal. Ang UST Library, hindi ba? Napakagaling talaga ng mga Tomasino. Itong buhat sa Espanya, inuhay nila nga ating kasaysayan sa pamamagitan ng mga archives na nandyan na napapatunay na walang kupat ang kasaysayan ng UST. Diba? Ang Santissimo Rosario Chapel o UST Chapel ay nagsisilbing lugar ng mga Tomasino sa pananampalataya. Ito ay kadalasang pinagdarausan ng iba't ibang relihiyosong gawain sa universidad. Ito ay isa sa mga itinuturing na national cultural treasures ng universidad. Ang UST Chapel ay isa sa mga pundasyon ng universidad. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ang UST ay nananatili pa rin matatag, nakatayo at nag-aalay ng serbisyo sa lahat ng mag-aaral ng Tomasino. Ang 400 years na pagkakatatag ng UST ay hindi makakamit kung hindi dahil sa gabay ng Panginoon. Lahat ng mayroon sa universidad ngayon ay nagmumula at nagwawakas sa Kanya.